Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po magsama-sama po tayo, magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong impeachment ng Vice President na wala pong mangyayari at talagang fishing expedition. At kahit po itong si Atty. Rowena Guanzon ay sinasabi pong wala man lang pong sinasabing pasabog itong ginagawa po ng House of Representatives na talagang gustong-gusto po nilang tuluyang ma-impeach ang Vice President. Kaya nga po, fishing expedition na lang po at pag-uubos at pag-aaksaya ng pera ng taong bayan na naghihikahos po sa kahirapan ng mga Pilipino. Komentuhan po natin si Atty. Guanzon ang kanya pong paliwanag at ganun din po si Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan. Umpisahan po natin kay Atty. Rowena Guanzon. Ito po, pakinggan po natin, panoorin po siya. Ang ginagawa ngayon ni Kong Chua, pinapas-approve sa witness na yung mga apat na cheque na yan ay na-encash at kung sino yung mga teller. Yan lang yun. Wag kayong maguluhan dyan na parang ang daming perma. Siyempre, cheque yan eh. Sa laki ng halaga na yan, marami talagang pipirma. So, sinasabi ng witness na yan yung mga pirma ng teller na nag-post, ganitong petsa, ganyan-ganyan. Lahat yan to prove na na-withdraw nga yan. Na-encash nga yung tig 125 million na yan na cheque para sa Office of the Vice President. Yan lang yung testimony dyan ng retired land bank manager na yan. Tama po mga kababayan, wala pong dating yung mga withdrawal at yan naman po hindi corruption. Dahil kung yan po 125 million, di lalo na lang pagka po inimbestigahan nyo yung withdrawal ng 4.5 billion ng confidential intel pa ng Pangulo. Baka lalo po kayong malula sa laki ng withdrawal nun. Sa loob ng 12 buwan, hindi bababa sa 4.5 billion confidential intel pan mo. Gaano karaming withdrawal kaya yun? Excuse me po, sa Pangulo. Hindi po ba? Ito pa po mga kababayan. Kaya fishing expedition po ginagawa talaga nila. Magandang umaga sa attorney. Welcome sa Usapang Matino. Magandang umaga. Explain natin sa mga nakikinig at nanonood na ano yung pinoprove ni Attorney Congressman Chua. Pinipresent niya itong retired na land bank manager para si Violeta Constantino. mag-prove siya na may apat na cheque na in-encash ang 125 million na apat na cheque. In-encash ng SDO. Wala pong normal po 'yan sa transaction sa gobyerno ha. Dati akong nag-commissioner at ng COA at COMELEC. Normal po 'yan na yung cheque nanggagaling talaga sa land bank kasi government funds 'yan. Land bank is the only government bank. Ngayon, yung cheque, ito, ang testimony niya na in-encash ng SDO. So, yun lang po yung testimony niya dyan. It doesn't prove anything else except na yung apat na Kaya nga po yung apat na cheque, wala po mga kababayan, mga waste lang yung time. Waste money, lahat po. Mga kababayan, dahil nga po gusto lang nila talagang mapabagsak ang Vice President. Ito po, napakagandang tanong ni Robin Padilla. Real talk, ito po. Buti pa si Robin Padilla direct to the point kung magtanong. Pakinggan po natin si Robin Hood, si Senator. Sabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po. Sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po.
Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Nakita niyo po mga tambay? Direct to the point. Halos lahat po sila may confidential fund. Hindi pang karaniwan yan. At confidential fund yan. Kaya nga lang, kailangan po nilang impeach ang Vice President. Ito pa po. Na-real talk din po sila ni Amy Marcos dahil yung ginawa po nilang kangaroo fishing expedition sa House of Representatives. Napakagad na po. Na-balljack po sila rito ni Senator Amy Marcos. Ito pong si Chihuahua na tinatawag. Pakinggan po natin mga kababayan, si Senadora Amy Marcos sa ginawa po nilang paglulustay ng pera ng bayan. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Land Bank Show and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanya. Nakita niyo po mga tambay, yung mismo pong nakipag-deal ay hindi naman nila pinatawag. Hindi po ba? Dahil nga daw po ito daw po yung pinaka-head nila. Ito pong ginuha nilang nag-witness. Pero wala naman pong kadating-dating. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Guanzon, walang masyadong pasabog. At yung impeachment trial na yan, lalo-lalo po itong day 10, walang dating hahanapan mo ng korupsyon ng Vice President sa kanyang confidential intel fund. Tama naman ang proseso na ginagawa nila. Dahil kailangan po i-release ang pera para magamit. Dahil po yan para lang sa 12 months yan. 12 months at yan ay nakaprograma na yan. Program na po yan Pagka po yan na-distribute na nila, napakabilis lang po i-distribute yan. Hindi po ba? Dahil alam na po nila ang gagawin nila. Nakaprogram na po yan. Saka confidential intel fund yan. Hindi po ba? Ang pinakamabigat lang po, dahil nga po pinupolitika nila ang Vice President at hinahanapan po nila ng pilit na ito po'y mapabagsak at masiraan, lalo po silang nalalagay po sa kumunoy. Nalulubog po sila sa kumunoy. Nakikita ng taong bayan na talagang political interest. Politika, yung interest nila sa politika para protection po sa kanilang kapangyarihan. Dahil pag naging Pangulo si Inday Sara, yari po silang lahat. Lalong-lalo ang ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Kaya nakakahiya. Yung mga transaksyon sa bangko, legit naman, hindi naman korupsyon. Dahil galing sa land bank. Dyan po manggagaling lahat ang pondo ng bansa. I-release sa land bank. At hindi naman corrupt yung pera. Ibang klase. Kaya nga po ang tanong natin, halos lahat po sila may confidential intel fund. Di po ba? Yung DOJ na nga lang, nung panahon po ni Boying na siya po ang sekretary ng DOJ, gaano po kalaki ang intel noon at confidential fund? Mahigit 1 billion di umano ang confidential intel fund nung panahon ni Boying sa DOJ. At gaano rin po kalaki ang confidential intel fund ngayon ni Boying sa ombudsman? Ubo din ang laki. Pero pagdating kay Sara, kailangan po impeach. Pero yung pinakamalaki po sa lahat na nakahawak ng confidential intel fund, siya na po ang pinakamalaki sa lahat ng nagtatrabaho sa ating gobyerno. Sino po? Yung tinatawag pong bangag ng kanyang ate.
4.5 billion di umano ang kanyang Intel Confidential Fund. Pero wala pong mga congressman dyan, mga kababayan, na naglalakas loob na busisiin, tingnan, imbestigahan kahit man lang ang withdrawal nito. Gaano kalalaki kaya ang withdrawal ng 4.5 billion confidential intel fund ng Pangulo sa loob lamang ng 12 buwan. 12 months. Gaano kaya kalaki ang withdrawal niyan? Araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan. Mga kababayan, napakaraming pera niyan. Truck yan. Ban na pera yan. Pero po, nasilip po ba ng mga congressman yan, lalong-lalo ni Chua? Pera ng taong bayan yan. Napakarami po yata na pera niyan. Hindi po ba? Kaya lang, kailangan sa Vice President po nila dalhin. Kaya po, patay na patay po sila eh. Katulad kay Robin, nakita nyo si Robin. Si Senator Amy Marcos. Nakita nyo, iba po ang ginawa nilang kangaroo court, investigasyon sa House of Representatives, yung kanilang mini trial, kung sino-sino po ang kinumbida nila ron. Tapos pagdating po rito sa Senado, iba na po ang hinaharap nila. Yung sinasabi po nila nung panahon na sila'y nag-mini trial doon, ay piling-pili na po, mga kababayan. Dahil kailangan po kasi sumunod sa script. Kailangan po kasi nasa script. Kaya nga po napuntusan sila ni Robin eh. Hindi naman suspicious. Suspicious ba yung transaksyon? May mali ba sa transaksyon? Kaya tamang-tama si Robin Padilla eh. Wala namang mali sa transaksyon. Dahil ang nag-release ay government bank, at tama naman ang mga transaksyon. Tama naman lahat ang pirma, ayon kay Atty. Guanzon. Nasunod naman ang proseso. Hindi po ba? Pero kailangan po nilang dalin para lang po masiraan ang Vice President. Kaya malabo pong maniwala ang matitinong Pilipino. Yung nag-iisip at matalinong Pilipino, magtatanong at hindi magpapakabobo sa ganitong klaseng impeachment. I-impeach mo ang Vice President at hahanapin mo na kurap ang 125 million, kahit sabihin natin na 500 million, pero yung 4.5 billion taon-taon na hinahawakan ng Pangulo, hindi ka man lang nagka-interes na busisiin ito. Di hamak. Tinga lang, kulangot lang yung sa Vice President. Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Kasi po, dahil nga po naging korap ang gobyerno at sila po ang may issue ng korupsyon, kailangan po nilang protektahan at isave ang mga sarili nila. Dahil uulitin natin, pagka ang Vice President ang naging Pangulo, lahat po ng tinatamasa nila ngayon, pati ang kapangyarihan na temporary lang, ay mawawala na po sa kanilang lahat. Pati yata ang mga ninakaw nila. Inuulit po natin, isusuka nila yan. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa inyo, mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Romulo Di Gracia from Bacolod City, at Frank Zamora from California, USA. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po kayo. Ingat-ingat po at God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Muli po, mga kabayan, paalam. Bye-bye.